sa Point of View. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Yung Pambayan! Pilipinas ang oras alas 8:38 ng umaga. Nakararanas po tayo ng mga rotational brownout at totoo ba na kapag meron ng mga madalas na rotational brownout, nakadaragdag ito sa konsumo ng kuryente at the same time, ang babalikat po ng taas ng singil na ito, of course, tayo pong mga consumer. Nasa linya po natin ang matagal na pong ipinaglalaban ang kumbaga mababang singil sa presyo ng kuryente at yung mga kumbaga ay mga umano'y questionable na mga singil ng ilang mga alam na ho natin katulad ng Meralco at kung ano-ano pa. Nasa linya po natin dating kinatawan ho ng Kamara at abogado, Attorney Nery Colmenares. Attorney, magandang umaga at long time no see, long time no hear. Oo nga, magandang umaga Milky at sa lahat po ng viewers and listeners ninyo. Yes, long time no see, so now see now. So virtual lang. Virtual. Yes. Although nakikita kita doon sa mga hearing sa Kamara, lalo na yung magpagsasampa ng mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo po ay sumusuporta. Maraming issue ngayon kaya sabay-sabay. Opo. Pero mas gusto ko itong issue na to, kuryente. Attorney Nery, dahil nakararanas po tayo nitong mga nakalipas na araw na mga rotational brownout, although mga isang oras lang naman o mahigit pa. Ano po ang ano na to? Nakita ko po yung release nyo na ang babalikat din ang taas nito ng kuryente ay ang consumers at dapat po ay kumbaga magpaliwanag din yung mga power utilities po ba kung tawagin na ano ang dahilan nito mga rotational brownouts? Yes, well, siyempre, tataas ang presyo ng kuryente kasi ang sinasabi ng DOE sa statement niya nung the other day at kahapon, mas mababa daw ang supply kaysa sa demand. At alam niyo naman, pag sinasabi ng mga energy players na konti ang supply, mas malaki demand, o di tataas ang presyo, di ba? So, yun ang isang palaisipan dito. Kasi ang sabi ng DOE, ang Luzon daw, yung supply niya daw ay 12,479 lang. May demand daw na may demand na 12,595. So, kinapos daw ng 116 megawatts. Kaya nag-brown out. Ano naman ang nangyari doon sa mga reserve o ancillary services na binabayaran nating mga consumer? Binabayaran natin yung ancillary services na yan. Ano ibig sabihin yan? May reserve. Ang reserve sa Luzon is at least 647 megawatts. O ba't hindi ginamit yun? Bakit 116 megawatts lang ang kulang? Dapat gamitin mo yan bago ka mag-resort sa brownout. At pangalawa, ang definition na mababa ang supply, tataas ang presyo ng kuryente. Sa totoo lang, hindi mababa ang supply kasi may reserve pa. So nagulat kami, ang lahat tayo nagulat, bakit nag-brown out? Summer daw. Ha? Parang mula ng kasaysayan natin, Milky, may summer naman ang Pilipinas. Bakit naman nanibago na naman, ganito na lang bang kwento natin? Bawat summer, tataas ang presyo ng kuryente, tapos sisihin ng consumers. Kasi tumataas yung demand nyo So, di paghandaan nyo yan. Nagbabayad nga kami sa inyo ng mahal Hindi pa kayo handa sa mataas na demand sa summer. Ay mahirap. Parang lumalabas, Attorney Nery, na ngayon lang naranasan ng summer, di ba? Kasi taon-taon naman, dalawa lang ang weather natin, tag-ulan at saka tag-init. So dapat, napapaghandaan po natin usapin ng tag-init at ang tag-ulan. Ngayon, alam na ho natin na kapag mainit hong panahon, expected na ho natin yan, ay tataas ang konsumo natin sa kuryente. Diba lagi yung alam natin kasi sasabihin ho ng mga ng mga power up utilities, kasi malakas yung konsumo ho natin So meron pala tayong tinatawag na auxiliary reserve na dapat ito ang gagamitin nila kapag sinasabing mababa ang o mataas ang demand ng supply ng kuryente. Yes, may reserve. Maliban sa reserve,
palagi nang sinasabi natin, bakit ganito na lang? So ang sinabi ng gobyerno at ng mga energy players, hindi tataasan na natin yung capacity. O dito tumaas ang capacity daw kasi ang dami namang planta. So bakit kinukulang pa rin siya? Alam naman na natin na pag kinulang yan, tataas ang presyo ng kuryente. Nakita ko yung initial na DOE statement. Ang sinabi niya, NGCP, i-restore mo yung transmission constraints. Ibig sabihin, ang tingin ng DOE, ang NGCP may supply, pero yung NGCP grid pumalya. Kasi yun bakit sa NGCP niya in-address na, ang transmission, ang transmission line. So, NGCP, ano ang problema? Matagal na kayo dyan Tapos ang grid hindi nyo pa maayos ma-upgrade. Ang mahal-mahal ng bayad sa inyo ng consumers. Yun naman yung problema dito. Pero pag tinanong yung NGCP, sabi nila ang capacity nila is over by 10,260 megawatts. Sabi ng NGCP, kahit may supply pa kayong sobra by 10,260 megawatts, kaya namin i-transmit. Sa DOE, ano bang nangyari sa NGCP? Bakit siya ang may transmission constraints? Kasi iba't iba yan, Milky, pwedeng ang pumalya yung generation company katulad ng 2013 ng yung mataas na singil ng Meralco na nilabanan sa amin sa Korte Suprema. Pumalya ang nag-outages ang kinulang ang supply ng generation. Dito naman, mukhang may supply, based sa statement ng DOE. DOE. Pero hindi matransmit ng NGCP. Kasi siya ang transmission constraints, yun ang sinabi ng DOE. So, kilatisin na rin si NGCP. Bakit ganyan? Parang bago lang kayo dito sa Pilipinas. So, for all these reasons, nananawagan ng bayan muna na imbestigahan nyo na nga ito, paulit-ulit na lang ba ito? Every summer? Attorney Nery, no? Nung ikaw ay nasa Kongreso, nawala ka sa Kongreso. Ngayon isang pribadong sektor pero patuloy pa rin ipinaglalaban ang karapatan ng tao, ng mga consumer, hindi pa rin nasasagot di ba? Ano ang problema? So dahil ang daming paliwanag ng Department of Energy, ang daming paliwanag ng NGCP. So ano ngayon? Habang nagpapaliwanag silang dalawa, tayo naman hong consumer na nagbabayad ng mataas na serbisyo ng kuryente, magtitiis ulit sa mga rotational brownouts. Yes, hindi lang yon. Habang nagpapaliwanag sila, nagbabayad tayo ng mahal. Totoo. Para napakamahal namang paliwanag yun. Oo. So, ang panawagan talaga dito, sana naman sama na tayo manawagan, masusing investigasyon at saka hindi secret Gusto demand namin sa bayan muna. Ito, pag nag-imbestiga kayo, we want the technical and the non-technical explanation. Huwag nyo na kaming lituhin ng may reserve. Bakit hindi nagamit yung reserve? At least 647 megawatts yun for Luzon at least. So ano nangyari doon? May mga supplemental reserves pa kayo, may mga rotating reserves, lahat-lahat na yan. So ano nangyari doon? Kasi alam mo, Milky, itong reserves, mga ancillary services na yun, binabayaran natin yan. Parang kuryente yan na hindi natin nagagamit. Kung ang total supply, halimbawa, 10,000 megawatts, siyempre, pag nagamit natin yung 10,000, babayaran natin yan kasi magagamit natin yan. Pero may reserve siya na 647 megawatts. Reserve lang. Hindi natin nagagamit yun kasi reserve siya Pero binabayaran natin yung ancillary services na yan. Bakit natin binabayaran? Kasi sabi nila, reserve to Pag hinapos yung supply, over demand, yun ang gagamitin nila. Oo. So, kailangan bayaran nyo to kahit hindi nyo ginamit. Wala na tayong magawa. Nakalagay sa ITERA yan sige, bayaran na nga namin yung hindi naman nagagamit na kuryente na yan. Bayaran na namin kasi sabi nyo, reserve siya. Importante siya para hindi mag-brown out. Tapos, ano nangyari? Hindi nyo nagamit yung reserve. Bakit? So, bali wala pala yung binayad natin na reserve na yan. Kung sakali, na hindi rin pala magagamit yan o hindi ginamit para lang, minsan may suspicion kami dyan para lang magkaroon ng red alert o yellow alert na taas na naman ang singil sa kuryente. Nakikita ko ngayon na nasa mga SOCMED, for example, ng Meralco. Ngayong araw na ito, mayroong mga red
warning, may mga yellow warning. Ibig sabihin, abangan yung mga lugar na yun, mga karanas na mga rotational brownouts. Ngayon, paano na lang, Attorney Nery, pakiusap na lamang po o panawagan sa DOE siguro, NGCP, at pamahalaan na ano ba talaga ang gagawin dahil tayo po ay hindi ko naman sinasabing sanay na pero wala ho tayong choice kundi tiisin ang rotational brownouts at patuloy na pagtaas ng presyo po ng kuryente. Ang unang panawagan sa DOE, imbestigahan ng masusi. Dapat wala kayong kinakampihan. Kung sino may kasalanan dito, dapat imbestigahan. At pangalawa, ang investigasyon na yan, public yan ha. Hindi pwedeng kayo-kayo lang nandyan tapos bigla nyo na lang, okay na pala, ay malay namin. Kailangan talaga public ang result ng investigation na ito. Pangalawa, DOE naman. More than kalahati ng statement ng DOE sa atin naka-address. O magtipid kayo ha, huwag ng aircon nyo, ganito. Bakit kami ang regulate nyo? Mag-regulator kayo ng energy eh. Sila ang i-regulate nyo. Ngayon parang kami pang sinisisi kasi taas ng demand nyo ang aircon nyo kasi less than 25 eh. So mataas eh. I-off nyo yung ilaw. Palagi na lang bang ganon? Parang kami pa ang may kasalanan. Ang i-regulate nyo yung energy players, sabihan niyo ang mga commercial centers, kaya nga sila nag-aircon eh, para ang mga customer, ang mga tao malamigan naman kahit paano sa mall. Tapos sabihin mo, ay hindi, wag kayo That's the second, palagi na lang sa consumer yung sisi na magtipid kayong kuryente kasi parang ganun kasalanan pa. And lastly, actually Milky, may magawa tayo dyan. Yung ipira na yan, matagal ng boto ng bayan muna na i-repeal na yan o amyendahan na yan at magpanday na tayo ng panibagong batas. Oo. Hanggang ngayon, hindi kasi, ngayon, napatunayan na ipira is a failure. Parang oil deregulation law yan eh, na mag-oil deregulation law tayo, bababa ang singil sa Ngayon, taas ng presyo. Lahat na lang mga batas na yan, proud naman ako ng bayan muna, nang sinasabi namin kasi alam namin hindi yan masusolve. Pag privatize ang sector, syempre ang nauuna tubo, hindi serbisyo. So in the end, may magagawa sana tayo dyan. And this time, matagal na yung ipira na yan. It's about time na i-review na natin ipira na yan. At magpanday na tayo ng panibagong batas sa energy sector. Oo. At syempre, sana wag kang magsawa at ang bayan muna na makipaglaban sa karapatan ng mga consumer, lalo na ang mataas na singil sa kuryente. Salamat, Atty. Mahal ang kuryente yung binabayaran ko. So, maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Atty. Nery Colmenares, ang dating kinatawa ng bayan muna. At ang sabi nga niya, bakit kami mga consumer? Bakit tayo mga consumer? Kapag ganito pong mainit ang panahon, ang panawagan ho ng Department of Energy, magtipid kayo. Pero yung sabi niya nga yung mga dapat na utusan ay hindi po pinagsasabihan ng Department of Energy, samantalang ang taas po ng ibinabayad natin buwan-buwan sa singil, sa kuryente. Alam niyo po ba na lahat po ng ating mga kababayan, maordinaryong manggagawa, kalahati ng sweldo, pagbabayad lamang sa serbisyo ng tubig at kuryente. Malaman, mabilisan, masustansyang paghimay ng mga balita. Ang One-on-One with Milky Regulan. Partida ho, napigil daw ng Department of Energy yung sanay 7 piso na dagdag singil sa atin hong kuryente. Pumasok na ba yung Meralco bill ho ninyo? Aba, yung sa akin, kakakita ko lang from 1,900 pesos. Aba, halos 5,000 na ngayon. Saang bulsa ni Poncio Pilato natin. Ganyan ho kamahal yung ating bayarin sa kuryente. Ang lagit-lagi ko ngang sinasabi sandamukan sangkatutak kasi yung mga pass-through charges na pinapasa natin, ipinababalikat sa atin ng nasyonal na gobyerno habang sa ibang nasyon ay sinasubsidize yan ng kanilang pamahalaan.
Papaano nga ba makakaagapay ho yung mga ordinaryong mamamayan sa ganito hong sistema sa atin ngayon, ano, na napakamahal ho ng ating binabayaran mula ho sa butil, sa mga pangunahing bilihin, sa mga serbisyo publiko, sa atin hong healthcare, hanggang dito ho sa hanggang dito nga ho sa pinag-uusapan natin na kuryente. Ang binabanggit ho ng ilang grupo, umpisahan ho natin yung paraan ba doon ho sa hinihingi, katigan naman natin, pakinggan naman natin yung isinisigaw ho ng mga manggagawa na dagdag sweldo, taas sahod, para ho makaagapay sila, makaagapay tayo sa mataas, sa mahal ho na cost of living, hindi ho ba? Kaya lang, yung ating mga regional tripartite and productivity board, ano ba yung silbi ng mga yan? Bibigyan ho kayo, didinggin nga yung ilang taon na nakabinbin sa kanilang lamesa, nahirit sa taas sa sahod. Pero ang ending ho kasi nasa ano lang kung tayo man ay pagbibigyan, 20 pesos, 50 pesos, 50, 60 na yata yung pinakamataas na ibinibigay ho sa mga uring manggagawa. Ganyan ba yung patas at makatwiran? Flash Report. Flash Report! Itinatayong gusali sa Balibago, Angeles City sa Pampanga. Gumuho mga construction worker na trap. Detalye RH5, Val Gonzalez. Val. Hindi magandang balita itong nakuha nating impormasyon mula sa Balibago sa Angeles City sa lalawigan ng Pampanga, dahil siyam na palapag na itinatayong gusali ang ngayon ay gumuho. Nangyaring insidente ngayong madaling araw, at kung nasa kabilang linya na itong si Kapitan Joseph PG Ponce ng Barangay Balibago, ay makakapanayam natin Giselle, dahil initially kanina ay kanyang binabanggit na batay doon sa initial na impormasyong kanilang natanggap mula mismo doon sa mga construction worker na nakaligtas doon sa gumuhong itinatayong gusali, ay nasa 15 yung pagkakaalam nung construction worker na nakaligtas na nandun sa lugar at doon natutulog. Nasa kabilang linya na ba itong si Barangay Balibago, Angeles City, Captain Joseph PG Ponce. Magandang umaga po, Chairman Ponce. Tinatawagan pa, Valji. Initially, Giselle, ang binabanggit nitong si Kapitan Joseph PG Ponce ng Barangay Balibago, Angeles City, ay nasa 15 katao, at karamihan doon sa mga construction worker na doon pansamantalang tumutuloy, Giselle, ay pawang taga Metro Manila. Taga Metro Manila yung mga construction worker na natatrap pa o natrap doon sa gumuhong gusali. Ang binabanggit nitong si Barangay Chairman PG Ponce ay 2023 pa na itinatayo itong gusaling ito, base doon sa hawak ng Barangay Balibago na construction na permit nung nabanggit na gusali. Kung nasa kabilang linya na siguro, Giselle, ay pwede na nating maisalang at makakuha pa tayo ng karagdagang impormasyon doon sa kalagayan nung isinasagawang rescue operation ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Good morning, Barangay Captain Joseph PG Ponce. Val Gonzalez po, ang ating anchor ay si Giselle Ricaport. Good morning, Chairman. Valji, mukhang busy pa ngayon si Kapitan, pero patuloy na tinatawagan ng ating mga tao dito sa DZRH News Center. Valji, pero nagpapatuloy yung rescue operation dyan sa area, at ang tinutukoy mo 15 na mga construction worker yung hinahanap sa ngayon.
Initially, yan yung figures sa Giselle. Dahil ang pinagbasihan nitong mga rescuers ayon dito kay Kapitan PG Ponce ng Balibago, Angeles City, ang pinagbasihan nila ay yung statement mismo ng isa doon sa construction worker na gumapang hanggang sa makalabas at makaligtas yung isang construction worker na siya yung nagbigay ng impormasyon o yung binabanggit nga niya, Giselle, ay taga Metro Manila, yung mga construction worker. Pero wala pa sa mga oras na ito yung kumpirmado na nasugatan ba? May mga nasawi ba diyan sa aksidente, Val? Wala pang ganong impormasyon, pero anytime na makuha natin itong si Captain PG Ponce, Giselle, ay makakapagbigay pa siya ng karagdagang impormasyon dahil si Kapitan PG Ponce ay nandun mismo sa lugar kung saan sinasagawa yung rescue at retrieval operation na Giselle. Oo, mukhang So, busy pa si Kapitan. Alright. Ako'y magsasagawa ng follow-up report, Giselle. Samantalang ang DCRH News ay papasok na dito sa North Luzon Expressway para direktamente ay pakita sa ating mga kababayan yung itsura nung gumuhong pader, ay gumuhong gusali, tinatayong gusali, at maimpormahan na rin yung mga kaanak ng biktima kung ano na yung kanilang kalagayan. Ako'y magsasagawa ng follow-up report. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Antabayanan ho natin yung karagdagang mga detalye sa follow-up report mamaya ni RH5 Val Gonzales mula ho dyan sa Angeles City sa may Pampanga. Sa ngayon ho, tayo muna ay magpaalam sa ngalan ho ni Manang Milky Rigunan. Ako ho ang inyong nakasama sa ilang minuto ho na bahagi nitong isyong pambayan. Ako po si RH15 Giselle Ricafort para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang minuto bago ang alas 9 ng umaga. Parang lumalabas yun nga sinasabi nila, para ba tayong nagiging probinsya ng ICC, no? Which is not supposed to be the case because we're sovereign countries. Kung masasabi nating obstruction of justice, kinakailangan valid